In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Huwebes sa 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi lang ito simbolo. Ito ay tunay na handog niya ng kanyang sarili. Ang paglapit kay Jesus ay hindi lang gawa ng tao. Hinahatak tayo ng Ama. Tinuturuan at inaakay papunta sa kanyang anak. Ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Marami sa atin ang gustong maniwala lang kapag may nakikitang himala. Pero sabi ni Jesus, maniwala kahit hindi nakikita. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit may pagsubok, kahit may sakit, kahit may kahirapan. Halimbawa sa ating buhay, tulad ng tumanggap ng banal na komunyon, kahit hindi natin nakita ang pagbabago, naniwala tayong si Jesus mismo ang tinatanggap natin. Isang magulang na patuloy nagdadasal para sa anak, kahit matagal, walang sagot, iyan ang tunay na faith. Isang may sakit na kumakapit sa Diyos, kahit mahirap, iyan ang buhay na pananampalataya. Ang mga patutuo ng Church Fathers, si St. Ignatius of Antioch, ay tumawag sa Eucharistia bilang gamot ng walang kamatayan. Si St. Agustin of Hippo ay nagsabi, maniwala ka at ikaw ay makatatanggap
na ipinapakita nila na noon pa man pinaniniwalaan na ng simbahan ang tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristiya. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Lumapit kay Jesus sa mesa at komunyon. May malinis na puso. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Magdasal araw-araw, lalo na sa gitna ng hirap. Magtiwala sa Diyos kahit walang nakikitang sagot agad. Maging saksi ng pananampalataya sa pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya kahit hindi ka namin nakikita. Turuan mo kaming sumunod at magtiwala sa iyo. Ipinagdarasal namin ang kagalingan, pisikal, emosyonal at espiritual ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya at sa lahat na may karamdaman na nakabasa, nakapakinig nito. Paggalingin mo sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang buong simbahan. Patnubayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mo ng kapahingaan ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet Hiram, at lahat ng aming idinadalangin sa pamamagitan ng Mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.